Kasunod naman ng panibagong big-time rollback sa presyo ng produktong petrolyo, isinusulong po ngayon ang bawas pasahe sa mga bus, taxi at jeep. At kaugnay po nito, makakausap natin si LTFRB Chairman Attorney Winston Hines. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Hines. Si Connie Cici. Magandang hapon po. Yes, sir. Nasa 24 pesos na lang daw ang average na presyo kada litro ng diesel. At kapag ganito ba ho, pwedeng automatikong mag-rollback na ng pamasahe o dapat may paghahain pa rin ng petisyon? Hindi ho po pwede yung automatic. Oo nga ho, pero meron na ho tayong nakatakda na pagdinig tungkol sa mga naka-file na ng mga petition for fair rollback. At ito ay sa mga jeep, sa taxi at saka sa bus. At sa katunayan ay nagpalabas na po kami ng notice of hearing noong nakaraang linggo. At ang schedule nga natin ng simultaneous hearings po ay sa September 21. Ito po ay bilang pagsunod sa nakalagay po sa aming rules of practice and procedure na kailangan munang i-publish yung mga petitions at least 15 days before the date of the initial hearing. So kailangan talaga ng hearing, talagang let me just correct yung akin pong unang naging question, dahil hindi talaga ever pwedeng maging automatic ito. Kapag may ganito hong petisyon, sabi nyo may mga, syempre, 650 yung kahing minimum fare sa jeep po. Makatwiran ho ba yan sa tingin ninyo? Hindi po. Yung doon po sa kanilang petisyon ay pinapanatili po nila na okay lang na ipanatili doon sa 7 pesos and 50 centavos na yung minimum fare, pero doon po sa mga succeeding kilometers ay balak po nilang ibaba mula sa 35 centavos ay gawing 25 centavos every kilometer. Doon naman po sa ating mga taxi ay ipapanatili na ang naka-rollback na 30 pesos na flag down. Pero gagawin yung mga next succeeding 300 meters ay from 3 pesos and 50 centavos ay gawing 2 pesos and 50 or bawasan ng piso. Yes, sir. Ano ho ang inyong reaksyon at paano ho natin babalansehin kaya ito hong mga obserbasyon ng mga commuters? Kasi ayon po dito sa mga may-ari ng mga bus, jeep at taxi operators, pagka ganitong sinasabi na magkaroon ng pagbaba, ang parati ho nilang dinadahilan, hindi naman nagbababa yung kanilang mga spare parts at kung ano-ano pa hong mga dahilan. Pero kapag gusto magtaas, ang bilis. Paano ho ba to? Ano ho sa tingin ninyo? Tama po yun. Ang ating kasing mga inputs po nila, kumbaga yung operating expenses ng ating mga public utility vehicles ay mas nakakarami pa rin ang mga tungkol nga po sa fuel nila. Kaya kahit malaki ang epekto po ng pagbaba ng mga presyo ng mga ito, kahit sabihin natin hindi nagtataas, hindi naman bumababa yung mga other operating expenses po nila. Kaya yan po yung mga aming titingnan. At yan naman ay isang public hearing na gagawin September 21 at 9 o'clock in the morning. Bukas ito para sa lahat. At gusto nga rin ho namin ngayon pa lang ay imbitahan ang ating mga commuters na pumunta at madinig po natin ang kanilang damdamin at maiparating po sa board ang kanilang mga hiling din tungkol dito sa usapin na ito. Pero sa inyo pong expert opinion, sir, dapat na ho ba na talagang makaranas yung ating mga commuters ng pagbaba naman ng pasahe? Ang masasabi ko na lamang po ay ang mga nakaraang history ng fair adjustments po natin na pag may mga ganitong pagbaba ay mayroong ding consequent na pagbaba ng mga pamasahe. So, wala pa ho tayong pwede masabi ngayon, talagang may posibilidad na bumaba. Antayin pa rin natin, of course, yung hearing pa ho natin, dyan sa tama po yan, opo. Kaya nga po, lahat ng mga gustong mag-commento at mag-oppose o mag-suportahan ang mga petisyon ay mayroon po silang 10 araw bago gaganapin ang petisyon or before September 11 up to September 21 na mag-file po ng kanilang mga comments or manifestations in support or opposition to the petitions for fair rollback. Alright, so sa LTFRB po yan, sir, diretso na?
Kailan Yes, ho ba ma'am. yung Opo. hearing ninyo, sir? Para lang ho dun sa mga kakatune in lamang. Well, ito po ay gagawin ulit sa September 21 dito po sa aming multipurpose hall, 4th floor ng LTFRB main office sa East Avenue, Quezon City. Alright, maraming salamat po sa inyo pong binigay sa aming oras, attorney. Thank you po. Maraming salamat din po. Yan po naman si Attorney Winston Hines, Chairman ng LTFRB.